Ang regalong hindi maibabalik. Sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat, may isang dalagitang nagangalang Mira. Hindi siya mayaman, pero siya yung tipo ng taong laging nagbibigay, kahit wala nang matira sa kanya. Tuwing Pasko, kahit walang handa sa kanilang hapag, si Mira ang unang kumakatok sa bahay ng mga matatanda at kapos sa baryo. May dala siyang isang maliit na supot, isang tinapay, isang ngiti. Regalo ko po, lagi niyang sinasabi. Ngunit isang taon, may dumating na kakaibang pagkakataon. Isang matandang babae ang bagong lipat sa baryo. Tahimik ito, palaging nag-iisa. Lumapit si Mira, dala ang kanyang simpleng regalo. Nanay, ito po para sa inyo. Tumingin ang matanda sa kanya at nagtanong, Anak, kung may isang bagay kang maibibigay na hindi mo na kailanman maibabalik, ano iyon? Napaisip si Mira. Pagkatapos ay ngumiti siya. Oras po. Simula noon, may hindi maipaliwanag na dahilan. Araw-araw niyang dinadalaw ang matanda. Nagkukwento siya, nagbabasa, nagluluto, nakikinig. Hindi niya namalayang habang nakakasama niya ang matanda, unti-unti rin niyang ibinibigay ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang mga pangarap. Dahil hindi niya namalayang, tumigil siya sa pag-aaral para alagaan at laging kasamang matanda. Napatigil sa pag-abot ng sariling pangarap. Isang umaga, hindi na nagising ang matanda. Tahimik, payapa. Sa ilalim ng unan, may isang sobre para kay Mira. Sa loob nito ay may mga papeles. Ang matanda pala ay dating mayamang guro at ang lahat ng kanyang ari-arian ay ipinangalan kay Mira. May nakasulat na liham. Ang oras na ibinigay mo sa akin ay hindi ko na maipapalik. Ngunit nais kong ibalik sa iyo ang mga pangarap na muntik mo nang bitawan. Ngunit, nang tanggapin ni Mira ang mana, sa kanya napagtanto ang isang bagay. Hindi na niya maibabalik ang mga panahong hindi niya ginugol sa sariling pamilya. Hindi na niya maibabalik ang mga araw na hindi niya nakita ang kanyang ama bago ito nagkasakit. Hindi na niya maibabalik ang ilang pangarap na tuluyang naglaho. Ang pera ay naibalik, ang bahay ay naibigay, ang oportunidad ay dumating, pero ang oras na dapat para sa sarili niya ay pansamantalang nakalimutan. Ginamit ni Mira ang natanggap upang magpatayo ng maliit na paaralan sa baryo. Sa itaas ng pinto, may nakasulat, may mga regalong nabibili, may mga regalong naibabalik. Ngunit ang oras at pagmamahal na ibinigay mo, iyon ang regalong hindi na kailanman maibabalik. At mula noon, tuwing may nagbibigay ng oras sa mahal nila sa buhay, naaalala nila si Mira. Dahil minsan, ang pinakamahalagang regalo ay hindi mo hawak, kundi ang mga sandaling hindi mo na maibabalik.